Good morning mga viewers. Ito na naman ako. Pinasyalan ko ang ubas. Pang pitong ko kasi bali ang gagawin ko. Pakikita ko muna sa inyo. Kahit ikapitong ani na, meron pa rin siyang marami pa rin. Medyo naaga. Nung Biyernes ko inanihan, ngayon aanihan ko uli. Yan, yun lang hinog ang inaani ko, pero sa iba hinintay nilang mahinog yan kasi kumpul sila kung umani. Ako ganito, para lagi akong may naaani, pag ganyan lang ang ani ko. Ayan, kaya kung nandito kayo, di matitikman nyo. Ayan, yung hindi ko sinasama yung tangkay kasi tumatagal, ay sinasama ko pala sa pagkupit ng tangkay kasi tumatagal siya sa ref. Ngayon ang ano niya, ang lasa niyan malutong, buti na agapan kasi nilamok yung aming munting ubas. Ang bumili kami ng electric charger mosquito killer kasi para silang balon. Pagka kasi parang balon, siyempre pag nakagat umiimpes. Ganyan sa grapes. Kaya kahit sa mga store, pag wala kayong mosquito killer, lugi kayo kasi minsan lang ang ani nitong ubas. Pag regular kayong palakain ng ubas, maiiwasan yung magkaroon ng sakit sa puso, maiiwasan yung magkaroon ng colon cancer kasi nakakatulong sa pag-digest ng mga kinakain nyo. Yang ubas, natutulungan kayo na may digest yung kinakain nyo, kaya hindi kayo magkakaroon ng colon cancer. May iwasan yung mga gastos sa operasyon, saka may iwasan yung magkaroon ng high blood. Ang ano naman, sugar level, pagka kayo may diabetes, mga paunti-unti lang nakain yan, pwede. Yung sobra, syempre tataas sugar nyo kasi kailangan din natin ng sugar. Pag walang sugar, madali kayong manlalata. Kaya 3 na yung nakilala ko na may diabetes na hindi sila namatay sa diabetes, namatay sila sa biglang baba ng sugar level kasi talagang nakapanlalata yun. Ang sugar kasi, meron tayong normal range or normal levels ng sugar. Yun lang ang susundin ninyo. Pag tumaas yung sugar nyo, syempre control, self-control, self-discipline, importante yan para mabuhay ng mahaba. Self-control, self-discipline, laging tatandaan yan. Kaya sa pagkain, ano sabi sa Bible? Eat in moderation and you will never get sick. Yan, pagsunod. Siyempre, kadalasan ng kinakain natin, kundi matamis, maalat. Masobra ka ng kain, di ng maalat, sakit sa bato. Masobra ka ng matamis, diabetes. Kaya tama yung sabi sa Bible, eat in moderation and you will never get sick. Ayun naman, pag nagkasakit, kailangan titiyakin nyo din na yung pinagpapatingnan yung doktor, talagang doktor. Paano kung nababalita na pati may mga doktor na fake din, may mga dentista din na fake, kaya gumastos kayo, hindi dun sa
mga legal na dentista o doktor. Siyempre mahirap ang buhay. Ito namang mga walang-wala, dapat lalapit kayo sa mga mga departamento, kagawaran na wari kayo magsasaka. Hingi kayo ng tulong sa mga Department of Agriculture para magkaroon kayo ng cash assistance. Ngayon naman, dito sa Amerika, pagka may mga anak kayo at kulang yung budget nyo, mag-a-apply kayo sa malapit sa week para may libre kayong pang grocery. Mahirap din kasi yung nalilipasan ng gutom kasi makakita kayo ng mga nawalan na sa sarili, naglalakad ng yung malaman ko saan pupunta, mga gano'n, nawala sa sarili. Siyempre sa lipasan ng gutom, kagaya sa Pilipinas, malamang maraming nalilipasan ng gutom kasi maraming nasunugan. Ayan, tingnan niyo ito, sapot. Ayan yung mga sapot, pag hindi nyo nalis yan, yung kumpul ng ubas na yan, sapot yan. Yung kumpul ng ubas nyo, bubulok lahat. Kaya inaalis ang sapot. Kasi may kasama ng mga bakterya yan, mikrobyo, kung ano-ano pa. Kaya dapat inaalis yan. Ngayon, paglalagay nyo yan sa storage nyo ang mga kumpul na ubas na hindi nyo chinek yung loob, may sapot, magkakahawa-hawa yun. Kaya pagkawari, mag-iingat din kayo. Kaya mahalaga rin yung pagdadamo. Kasi pagdadamo, dumadami bunga. Saka hindi kayo matatakot may ahas dyan. Hindi mo walang damo. Pinarorotatil ko yan sa mister ko. Mayosip, nakakatakot pagka inahas. Saka nagkaroon ng lungga. Nalunggaan ng bakuran nyo ng ahas. Siyempre, mangingitlog yan. Pag nangitlog ang ahas, dadami. Pag dumami, ako delikado sa mga bata at matatanda. Sana kung mapapansin nyo, lalo na sa gabi, ito nga, pagka kayo hindi kayo nagpapacheck ng chinecheck yung hinahawa ng mga bakuran nyo at marami kayong aanihin, baka mami magulat na lang kayo, ang hawak nyo na pala ahas. Kaya mainam sa nag-ahawa, nagwawalis, iniipon yung pinaghihiwalay yung nabubulok, mga papel. Huwag pagsasamahin yung papel, saka mga plastic, yung mga bote, ibenta na, yung mga bakal, ipangkalakal para maging pera, para marami kayong pera sa Pasko. Hindi kayo magtatago sa mga inaanak. Kung nandito naman kayo sa Amerika, may mga anak kayo, ipag-collect